isang oras na-diagnose na may chronic kidney disease. Ang higit na nakakaalarma, ang mga nagkakaroon nito, pabata ng pabata. 15 anyos na ngayon ang grade 10 student na si Vanessa. Sa Abril, magtatapos na siya ng junior high school, pero nangangamba siyang hindi siya makamarcha. Napapadalas kasi ang pag-absent niya ngayon sa klase dahil labas-masok siya sa ospital. Sa edad niyang 15 anyos lang, si Vanessa meron ng stage 5 chronic kidney disease dahil di umano sa sobrang pagkain ng processed food at sobrang pag-inom din ng soft drinks. Hindi po mag-produce parang iba po yung lasa yung produce, parang hindi po fresh. Ayon sa pala ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kada oras, isang Pilipino ang nagkakaroon ng malalang sakit sa bato. Kung 120 million po, so pwede kong 35% ng mga Pilipinong yun ay meron na kong chronic kidney disease. At ang mga tinatamaan nito ngayon, pabata na raw ng pabata. Kung dati 40 anyos ang sinasabing binabantayan. Ngayon, meron tayong mga pasyente na 10 years old ang below. Paano nga ba ito maiiwasan para ang ating kidney o bato healthy? Nito ng Miyerkules, si Vanessa naabutan namin sa ward ng isang ospital sa Daet, Camarines Norte. 3 araw na raw siyang naka-admit. Matapos daw kasi ang kanyang dialysis session noong Lunes, tumaas ang kanyang blood pressure. Ngayon po, okay naman po siya. Sige, start na natin ha. Kailangan kasing i-dialysis si Vanessa dahil sa kanyang stage 5 chronic kidney disease o CKD. Kondisyon na ang kidney o bato ng tao na pinsala o nasira na, kaya hindi na ito makapagsala ng dugo para matanggal sana ang mga dumi at iba pang sobrang likido sa ating katawan. Pwede lumason sa pag-iisip, nagsisensure, sobrang lumog na lumog ang katawan, hindi na makalabas ang sobrang tubig, hanggang sa malulog, mapagod ang puso at mamatay. Ang CKD, maaaring komplikasyon ng iba pang mga kondisyon gaya ng diabetes o high blood pressure. Sa kaso ni Vanessa, maaaring resulta raw ito ng sobra-sobra niyang pagkain ng processed food. Kung nasa school po kayo, Bihira rin daw siyang uminom ng tubig. hindi po parang iba po yung lasa yung tubig, parang hindi po fresh. Sa labas po ng school, madami po soft drinks po. Nagsimula raw ang lahat, Hunyo, nitong nakaraang taon. Para po siyang nahihilo na po. Tapos yun na po namumutla. Tapos parang wala na po talagang gamang kumain. Recommend na po ng doktor na admission na Isinailalim si Vanessa sa iba't ibang lab tests. mababa yung hemoglobin. Sinalinan po ng doktor. Tapos yung pong creatinine niya is tumaas na din 800. Hanggang natuklasan na nga na ang kanyang mga bato o kidneys halos hindi na gumagana. Baka meron na siyang dati ng sakit na nakakadagdag din kung siya ay na-expose sa mga prosesong pagkain, nakakapagpabilis po ng pagsira sa kidney. So yung po mga pagkain tulad po ng mga may preservatives, high fat, high cholesterol, pwede po makapinsala sa ating kidney. In general po, gusto po natin lahat in moderation lamang. Dati po, mabilis po ako makakagay po, madali na po ako Agad inirekomendang sumailalim si Vanessa sa hemodialysis. Ang hemodialysis po ay paglabas ng dugo sa katawan at pupunta sa isang makina at sa makina ay lilinisin at sasalain, tatanggalin ang sobrang tubig at basura, magbabalansin ng electrodes at ibabalik dun sa pasyente. Sila din po ko hemodialysis, ulang po ko siya kasi sakit po. Pero kailangan po naman. Kasi nakalagay sa kanya yung temporary catheter na tinatawag. Tawag natin dito yung tinatawag nila yung tubular catheter. Yung pinaka catheter is malapit sa puso. So kung nakikita natin meron ang dalawang pole. Yung pinipila kung saan lumalabas yung dugo, ipapang ng makina papasok ng dialyzer. Ito yung tinatawag natin na artificial kidney. So yung malinis na dugo, hindi ko lumapali sa solid. Siya po yung pinakabata dito po sa dialysis.
Nung una, 1 hanggang 2 beses kada linggo. Dito po November lang mag-critical siya. Habang nag-dialysis po siya, nagtaas din po yung BP niya. Mga 10 minutes to 20 minutes, nag-seizure na po siya. I-recommend na po ng mga doktor na pinaperno na po ako sa window. Pero kung wala na po siya. Kung pag-dialysis niya is 3 times a week, libre naman po ang dialysis. Covered na po ng Philippines. Wala po malapit sa amin ang dialysis center. Kung yun po yun, yung gastos po namin, pinakamababa po ay 500. Ang kinikita ng ama ni Vanessa na si Delio sa pag-uuling, 150 pesos kada sako. Kulang na nga sa kanilang pang-araw-araw na mga gastos. Paano pa kaya ang para sa dialysis at gamot ni Vanessa? 7 klase po siya sa isang linggo po, mga 30. Amen. Kanta po natin. Medyo mahaba. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. Marami akong nakita kanina habang ako'y nasa likod, nagkakalabitan. Kaya tingin ko, sabi ko, mangangaral pa kaya ako? Yung pinanood pa lang natin, pangangaral na. Amen. Ang buwan po ng July ay hindi lang po buwan ng pagpasok ng mga bagyo. Kundi ang buwan po ng July dito sa Pilipinas ay tinatawag na Nutrition Month. Tama po ba sa mga estudyante? Tama ba? July, Nutrition Month. Amen? Ayon sa nabasa ko sa DepEd Memorandum, nakalagay dyan sa inyong harapan, the observance of Nutrition Month every July is to create greater awareness on the importance of good nutrition. Amen? Nutrition, ibig sabihin yung nutrisyon, sustansya. Tapos sabi pa, the theme highlights the need for sustained, inclusive, and collaborative efforts to ensure access to nutritious, affordable, and safe food for all Filipino. Sa madaling sabi, mga kapatid ko sa ating Panginoon, isinusulong ng ating pamahalaan na magkaroon ng bawat Pilipino ng malusog na pangangatawan. At yun ay unang maaabot sa pamamagitan ng pagkain o ng ating mga kinakain. Amen? Okay, hindi po ako doktor. Amen. Thank you. Hindi po ako doktor. Hindi rin po ako health specialist. Pero ako ay naniniwala na mahalaga ang ating kalusugan. At dapat na pangalagaan ang ating katawan. Kaya isisingit ko po ang pangangaral na ito ngayong umaga bago magtapos ang buwan ng July. Ang Nutrition Month. Amen? Hallelujah. Mangangaral po ngayong umaga, health is wealth. Health is wealth. Amen? Ang kalusugan ay kayamanan. Nangaral ako ng 3 pangangaral tungkol sa pera. Last Sunday, midweek service at nung last Sunday. Amen? Pero hindi lang dapat pera ang pagyamanin natin. Kundi pati ang ating kalusugan ay pagyamanin natin. Amen? Dahil aanhin mo ang pera kung ang dami mo namang iniindang sakit. Kaya ang kalusugan ay kayamanan din sa atin. Amen po ba? Amen. Basahin po natin ang ating main text sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 hanggang 20. Ganito ang sabi, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Verse 20, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan, ang Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin ngayong umaga, Panginoon. Marami pong salamat. Ngayong gabi, O Diyos, sa paksa, Panginoon, na aming pong pag-uusapan, ipapangaral ngayong umagang ito. Turuan mo kami, O Diyos, ipaunawa mo sa bawat mga anak mo, Panginoon Diyos, ang kahalagahan ng aming katawan at kalusugan, Panginoon.
Maraming pong salamat, O Diyos. Kumbiktahin mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, ituwid mo, Panginoong Diyos. Ang aming puso't isipan, ang aming mga pananaw, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat sa mga salita mo na patuloy na nahahayag sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na nga. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Una po natin pag-usapan, the need for body. Ang kailangan natin ng katawan. Amen? Sinong naniniwala na kailangan natin ng katawan? Nang likhain ng Diyos ang tao, nilikha niya ang tao na merong katawan. Alam niyo ba yun? Hindi nilikha ng Diyos ang tao na kaluluwa lang. Amen? 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Pakabanalina nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So nandito mga kapatid, ang ating pagkatao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Sinama ang katawan. Kaya ang tao ay may katawan. Kung wala kang katawan, hindi ka tao. Amen? May kakilala ba kayong tao na walang katawan? Tama po ba? Amen? Nilikha ng Diyos ang tao na may katawan dahil alam ng Diyos na kailangan natin ng katawan. At dahil kailangan natin ng katawan, pangalagaan natin ang ating katawan. Amen? Ito kasi ang may mga nag-iisip ng ganito. Amen? Ang akala ng maraming mga mananampalataya. Amen? Sino mananampalataya ngayong umaga? Amen. Mananampalataya ako. Kaya pastor, ang i-focus lang natin ay puro spiritual. Yung katawan, baliwalain na natin, pastor. Sino nagsabi sa'yo? Amen? Hallelujah. Ang isip ng ibang mga mananampalataya, nagiging masyadong spiritual sila nang hindi kasali ang katawan. Mali yun. Amen? Sabi nga sa binasa natin sa ating main text, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kung gusto nating maging spiritual, kasama pa rin ang ating katawan. Dahil ang ating katawan ang templo o tinatahanan ng banal na Espiritu. Kaya lang merong problema, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Oo, nilikha tayo ng Diyos na may katawan. Amen. Subalit nang magkasala ang tao, nadamay pati ang ating katawan. Anong ibig sabihin, kapatid sa ating Panginoon? Naging mahina ang ating katawan. O ang ating katawan ay nasisira at nabubulok. Alam mo ba yun? 1 Corinthians chapter 15 verse 53, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay. Nabubulok ang ating katawan. Amen? Gusto kong sabihin sa iyo ngayong umaga, kapag hindi ka naligo ng isang linggo, mangangati ka. Alam niyo ba yun? Amen? Alam niyo ba na-search ko lang, pwede nyo research na meron palang mga maliliit na insekto na tumitira sa ating katawan na hindi nakikita masyado ng ating naked eye. Tumitira sa ating balat. Amen. Na hindi mo gaano nakikita sa sobrang liit. Mga tiny bugs. Na kapag hindi ka naligo, lilibagin ka. Diba? Inangangati ka, yung katipalay nga, pwedeng dala ng mga tiny bugs na parang, diba? Siguro, kinakain, sinisip-sip yung ano mo. Amen po ba? Amen. Pansinin nyo, kapatid sa ating Panginoon, diba? Tayo mga tao, kailangan mag-toothbrush, kailangan maglinis ng tenga, kailangan magpabango. Pansin nyo ba yun? Yung iba sa inyo, di ba may ginagamit pa na skincare sa mukha. Amen?
Bakit natin ginagawa yun? Kasi nga ang ating katawan ay nabubulok. Nasisira. Amen? At dahil nasisira at nabubulok ang ating katawan, amen, ito. Hallelujah. Mali din ito. May mga tao kahit mananampalataya na, amen, ang isip nila, total, masisira naman pala ang katawan natin. Eh di sirain na natin. No! Amen, yun ay maling kaisipan. Kaya ang nangyayari, mga kapatid ko sa ating Panginoon, binabaliwala ng mga tao. Minsan, nakakalungkot kahit mga mananampalataya, mga tumanggap na sa Panginoon, pinapabayaan, amen, hallelujah, kinakalimutan o binabaliwala nila ang kanilang katawan at kalusugan. Kasi spiritual lang daw sila. No. Amen? Kaya nangyayari, they are destroying their body. Kaya yun ang pangalawa natin pag-usapan, destroying our body. Amen? Hallelujah. Pagsira sa ating katawan. Yes, nasisira ang ating katawan, pero baka hindi mo namamalayan, ikaw naman, o ikaw na pala ang sumisira sa iyong katawan. Paano ba nasisira ang ating katawan? Una, dahil sa sakit at karamdaman. Merong mga sakit na bunga ng kapaligiran o yung mga natural disaster tulad ng COVID-19. Amen? Hallelujah. At meron ding sakit na naipapasa o sabi nga ay lahi daw kasi nasa genes, pero nangaral ako patungkol doon, yung mga sakit at karamdaman ay pwedeng hindi na maipasa natin. Dahil yun ay pwedeng sumpa at yun ay pwedeng maputol. Salamat sa Panginoon. Amen? Ang gawin lang natin mga kapatid, huwag mo kasing kunin at angkinin. Hindi, Pastor, lahi kasi namin, lahi kasi na. Inaangkin mo eh. Sige, lahi nyo, sabi nyo. Di ba? Wag. Amen? Amen. Sinuko mo na sa Panginoon. Pinagaling ka na ng Panginoong Isus. Iyon ang sabihin mo. Amen. Lahi namin, pero wala na, naputol na, pinagaling na ako ng Panginoon. Amen. Words have power. Amen? So, balik tayo. Hallelujah. At yung mga sakit na yon na naipapasa, ay yun nga, pwedeng hindi mo nadanasin kung pahahalagahan mo ang iyong kalusugan. Lahi nyo, high blood, lahi nyo, diabetic, pero kung pinangangalagaan mo katawan mo, pwedeng hindi ka maging high blood. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya lang ito nakakalungkot na bahagi. Amen, ito na. Amen, mag-focus ka dito, kapatid ko sa ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng sakit at karamdaman dahil tayo rin ang may kagagawan. Sinungaling si Pastor? Una, na dito, yung mga substance at chemical na ini-intake natin o pinapapasok natin sa ating katawan tulad ng beer, sigarilyo, shabu. Sinong naniniwala na yung mga bagay na yon ay masama sa ating kalusugan? Amen. Amen. Alam niyo ba, pati yung mga manufacturer, yung mga gumagawa ng mga bagay na yon, alam nila na masama ang dulot ng beer? Alam nila na masama ang dulot ng sigarilyo? Amen? Sa ating katawan? Sino sa inyo, alam niyo ako, wala pa akong nakitang pakete ng sigarilyo na mapapangiti ka sa mga nakalagay na larawan doon. Grabe, ang ganda ng mga picture dito sa pakete ng sigarilyo. Magbo-blooming ka, God. Grabe. Tama ba? Kapag nakita mo ang mga larawan sa pakete ng sigarilyo, madidismaya ka. Sino naglagay nun? Yung manufacturer mismo ng sigarilyo na yun. Alam nila ang epekto, ang dulot. Amen po ba? Pero ang tanong, Pastor, kung ganun pala, amen, bakit pa sila gumagawa ng sigarilyo o ng beer kung makakasama naman pala sa atin o kung masama naman pala iyon? Ano sa tingin niyo ang sagot? Absolutely. Dahil makasalanan ng tao. At dahil makasalanan ng tao, naging baluktot ang kaisipan ng tao. Pakinggan mo ito.
Amen? Dahil makasalanan ng tao, hindi na baling magkasakit ka, hindi na baling mamatay ka, kumita lang ako ng pera. Amen. Kaya gagawa pa rin ako nito kasi binibili mo ito. At dahil sa pagbili mo, kikita ako. Ako ang yumayaman. Makasalanan ng tao, baluktot ang kaisipan ng tao. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Wala akong pakialam. Hospital ka, I don't care. Sa magandang kalagayan ako. Ikaw ang naaapektuhan. Amen po ba? Amen. At yung mga nagsasabi naman, amen, minsan lang naman ako uminom, pastor. Pag may okasyon, grabe, gasgas na gasgas sa tenga ko yan. Amen. Amen. Nung nangaral ako doon sa birthday nung mama ko, amen, syempre may mga hindi mananampalataya, nangaral ako pag sa pangaral. Dave, sorry, di ba? Minsan lang naman ito, minsan lang. May kasiyahan lang ngayon, may kasiyahan. Amen. So, ngayon, di ba, minsan lang naman ako uminom, pastor. So, ibig mo sabihin ay, minsan ka lang naman magkakasala. Para bang sinasabi mo, pastor, paminsan-minsan magkasala naman tayo. Kasalanan ay kasalanan pa rin. Walang maliit, walang malaki. Diyan pa po ba kayo? Pakinggan mo ito. Paano kung yung mismong oras na umiinom ka o nakikipag-inuman ka, bigla kang inatake sa puso at namatay ka? Pagharap mo sa Panginoon, pwede mo bang idahilan yon? Lord, minsan lang naman akong umiinom, namatay pa. Tatanggapin ng Panginoon na dahilan yon? Oh, sige, minsan lang naman. Nandiyan pa po ba kayo? Nakukuha niyo po ba ang pangangaral? Amen? Hallelujah. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa ating Panginoon. Amen? Harap kayo sa atin. Amen? Yung mga bagay na binanggit ko, ano yun? Alak, beer, sigarilyo, droga. Alam niyo kapatid sa ating Panginoon, hindi yung kailangan ng katawan natin. Gusto kong sabihin sa iyo, baka hindi mo pa alam, mabubuhay ka kahit wala ang mga bagay na yun. Di ako uminom, di ako naninigarilyo, di ako nagdodroga, but I'm alive. Ang totoo, mamamatay ka kapag inibig mo yung mga bagay na yun. Yun ang totoo. Amen? Maraming nagkakasakit at namamatay dahil sila ang naghahanap ng sakit at ikamamatay nila. Ang tito ko, kapatid ni Papa, namatay noong 2014. Amen? Siya pa naman ang bunso sa lalaki, sa kanilang magkakapatid. Amen? Pero nauna pang namatay. Pastor, bakit? Araw-araw sabay alak, sigarilyo. Papa ko, 67 ang papa ko. Amen? Nauna pa yung bunso. Nasa 50 plus lang ata nung namatay siya. Itong nakaraan lang, yung kinakasama ng tita ni Rolin, ito lang siguro, last week or last 2 weeks, namatay din. Bakit? Hindi pwedeng hindi siya uminom sa isang linggo. Totoo yun. Picture pa ako dito, si Nindy Rolin. Hindi siya pwedeng uminom, o hindi siya pwedeng hindi iinom sa isang linggo. Kailangan 2-3 beses. Amen. At ganoon din, di ba? Tama ba ako? Karamihan ng mga mister, ng mga nanay na narito sa harapan natin, amen. Ito yung mga byuda na. Wala nang kanilang mga mister. Bakit po? Bakit po? Pakilakasan. Bakit po? Testimony sila. Yung kanilang mga mister, hindi pa ata umabot ng 60. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? So, ikalawa, amen? Yun yung unang pagsira sa ating katawan. Ikalawa, yung pagpupuyat.
Wala pa akong nabasa na article o pag-aaral na ang pagpupuyat at kulang sa tulog ay mabuti sa ating kalusugan. Pero, marami na ako nabasa at nakita, amen, na ang pagpupuyat at kulang sa tulog ay hindi mabuti sa ating kalusugan. Amen po ba? Kayo ba? May nabasa na kayo? Ang pagpupuyat, diba, it will make your life better. Sabi ng isa sa mga nabasa ko, yung surprising facts, sabi diyan na, study shows not getting enough sleep causes major damage to your heart. So, ang una pa lang inaatake ng madalas sa pagpupuyat o kulang sa tulog ay ang iyong puso. Amen. Tapos ang sabi pa, it also weakens the immune system and affects mental health by impairing mood, memory, and decision making. Yung kulang pala sa tulog nakaka-apekto sa ating mood. Kaya merong mga mainit ang ulo o hirap makapag-isip ng mabuti dahil pwedeng hindi niya nakuha ang sapat na tulog na kailangan niya. Tama ba? Muna ko usapin. Kung pala, yun nga, kulang ang tulog, 1 oras, 2 oras lang. Amen. Hallelujah. Alam niyo kapatid sa ating Panginoon, tayo ay merong 24 hours sa isang araw. Amen. Totoo ito kapatid ko sa ating Panginoon. Amen. Alam mo ba na yung 1/3 o yung isang 8 oras, kasi 24 divided by 3, 8, 16, 24. Yung isa doon, yung 1/3, yung isang 8 oras sa 24 hours, technically, nakadisenyo sa tulog at pahinga. Yun ang technically, yun ang dapat. Amen? Doon dinisenyo ng Diyos yung isang 8 hours. Bakit dinisenyo ng Diyos na ganon? Dahil alam ng Diyos na kailangan ng tao ang tulog at pahinga. Sige, subukan mo huwag matulog. Huwag magpahinga. Pakiramdam mo ikaw Superman. Tingnan natin. Amen po ba? Amen? Kaya sa mga nagpupuyat ngayon, Kaka. Kakalaro ng games, cellphone, kaya pagdating sa school, lutang, tulog. Amen. Alam niyo kapatid sa ating Panginoon, lalo na yung puyat, pakinggan mo ito yung puyat, lalo na sa mga kabataan na narito, aanihin nyo yan pagdating ng araw. Ngayon kasi hindi nyo pa maramdaman yung epekto. Bata pa eh. Pero kapag tumanda-tanda na, amen, hanapin mo ang tulog, sinasabi ko sa iyo. Amen? Masasabi mo na mahalaga pala ang tulog at pahinga. Amen? At ikatlo, kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, yung ating mga kinakain at iniinom. Mga chemical, substansya, pagpupuyat, ikatlo, yung ating mga kinakain at iniinom. Kailangan po natin kumain, amen po ba? Amen. Pero yung sobrang pagkain ang masama. Ulitin ko, yung sobrang pagkain ang masama. Amen. Isa pa, yung sobrang pagkain ang masama. Amen. Yung katakawan. Sa English, gluttony. Alam niyo ba na ang gluttony ay kabilang sa 7 deadly sins? So, ano ibig sabihin nun? Ang katakawan, nakakamatay. Amen po ba? Bakit pansin mo, pag kumakain ka, di ba? Lalo pag yung ang dami na, hindi ka na makahinga, pero pinipilit ko pa rin. Pawis sa pawis. Uy, may bukas pa. Amen. Kanina sa ating pinanood, ang main character ay kabataan. Bumabata, amen, ang mga nagkakaroon ng mga sakit, matitinding sakit at karamdaman. Kanina ay yung chronic kidney disease. Amen? Puro processed foods ang kinakain. Amen? Baka meron sa inyo ha, 50 na, puro hotdog pa rin. Puro chichirya. Puro fast food. Amen po ba? Amen.
Pakinggan nyo ito, mahalaga ito kapag sa ating bakalan nyo, yung mga kinakain nyo, wala lang. Amen? Chronic kidney disease. Ano ba? Sabi kanina, bumabata din ang mga nagkaka-diabetes. Bumabata. Bakit ganun, pastor? Amen? Paano pa naman kasi? Paano hindi dadami ang mga nagkaka-diabetes, lalo sa mga kabataan? Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon ng milk tea. Napansin nyo ba, dito lang sa bahay ng Pateros, kabi-kabi lang mga tindahan ng milk tea. Labas kayo dyan mamaya, may bagong tayo na naman sa tapat ng Manginasal. Paglabas ko dyan, grabe, dami ng tindahan din sa Pateros ha. Tsaka napansin ko, pero puro ganun, puro shake, puro milk tea. Amen. Hindi ko alam kung tama ang nasa isip ko. Sabi ko, isip ko lang ito ha. Kapag nag-milk tea ba, siguro ang tingin ng mga kabataan kapag nag-milk tea ka ay social ka. Kapag naka-milk tea. Amen. Hindi ko alam, nasa akin lang yun. Siguro gano'n, di ba? Parang mga kabataan, parang milk tea, isang milk tea. Amen. O siguro uso-uso lang. Amen. Sumasabay lang sa uso. Nag-milk tea siya. Mag-milk tea din ako. Amen. Nakalima siya, anim sa akin. Ito pa, yung pagkakape. Tapos na tayo. Hindi ako nagkakape, hindi ako pala kape. Kahit tanungin niyo si Rolin, hindi ako pala kape. Hindi ako pala kape. Amen, amen. Dalawa yun eh, di ba? Sa mga kabataan, milk tea or coffee. Amen. Amen. Sabi nga nila, coffee is life. Amen. Hindi po masama ang kape. Amin po ba? Baka sabihin nyo, masama pala. Hindi po masama ang kape. Ang masama ay yung sa isang araw, 10 beses ka nagkakape. Ulitin ko, 10 beses ka nagkakape. Kaya pansinin mo, tuyot ang balat mo. Dry. Dry skin. Dehydrated ka. Nakaka-dehydrate yun. Masyadong pagkakape. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Huwag po silang gayahin. Coffee is life. Amen po ba? O tapos ito pa. Merong mga tao na hindi makakain ng walang soft drinks. Amen, amen. Amen. Tanghalian na! Asan yung Coke? Asan yung Royal? Ay, hindi kompleto yung tanghalian natin. Huwag na tayo kumain! Walang soft drinks! Meron akong kakilala, madami. Marami. Kasamandalo yung pangami, meron. Grabe, hindi sila makakain ng walang soft drinks doon sa sa lamesa din nila. Ang hilig sa soft drinks. Tapos magtatanong, parang tumataas ang sugar ko. Alam nyo, kapatid sa ating Panginoon, may dalawang kapitbahay sinaruli noon sa Mandaluyong, namatay nang wala pang 20 years old. Bakit? Pagising pa lang, soft drinks ka agad. Tinira, diabetes. Sabi pa kasi isang kwento, pag ihi daw ng kabataan, paglabas niya, yung may sumunod na sumiar, makalipas ang ilang minuto, yung bowl punong-puno ng mga langgam. Pagising, soft drinks. Tanghali, soft drinks. Gabi, soft drinks pa rin. O, sige. Amen? Mga kapatid ko sa ating Panginoon, ang pinakamasustansyang likido o liquid na kailangan ng ating katawan ay that's right. Amen. Hindi milk tea. Hindi kape. Hindi rin soft drinks. Lalong-lalo na hindi beer. Amen. Kundi tubig. Amen. Walang tatalo sa tubig. Amen po ba? Sabi kanina nung kabataang babae, nung nagdadialysis, 15 years old, nagdadialysis na. Ano sabi niya? Pangiti-ngiti pa siya noon na, hindi siya pala inom ng tubig. O, alam niya na. Amen? Kaya tinamaan siya nitong stage 5, chronic kidney disease. Sabi niya kasi ang dahilan niya, wala daw lasa ang tubig. Mga kapatid sa ating Panginoon, kahit walang
mo, kailangan mo ang tubig. Amen. Yan ang kailangan ng katawan mo kahit walang lasa ang tubig. Amen po ba? Amen. Baka meron sa inyo sa isang araw, isang beses lang uminom ng tubig. Yari ka, di ba? Amen? Alam niyo, kapatid sa ating Panginoon, kapag palainom ka ng tubig, pakinggan mo ito. Magpapasalamat sa iyo ang kidney mo. Amen. Kung nagsasalita lang yan, thank you. Amen po ba? Hindi lang kidney mo, pati yung mga ibang bahagi sa katawan mo, magpapasalamat. So sa madaling sabi, kapatid ko sa ating Panginoon, ang tao ay malimit na nagkakasakit, hindi dahil sa panahon, hindi dahil sa genes, o sa lahi, kundi maraming mga tao na nagkakasakit, karamihan, ay dahil sa kanilang lifestyle. Amen po ba? Amen. Yung uri ng kanilang pamumuhay. Bumabata ang mga nagkakasakit dahil hindi maganda ang kanilang lifestyle. Lalo na sa generation ngayon. Amen? Kaya ang tanong ngayong umaga, kamusta ang iyong lifestyle? Palapuyat ka ba? Anong mga kinakain mo? Anong madalas mong inumin? Amen? Hallelujah! Tayo ang sumisira ng ating katawan. Tayo ang pumapatay sa ating sarili kapag hindi maayos at hindi tama ang ating lifestyle. Amen po ba? O, mamaya na yung kwentuhan. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa ating Panginoon. Amen? May mga tao kasi na hanggat walang nararamdamang masakit, hindi titigil. Amen. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ay mga tao na kapag walang nararamdaman masakit, hindi titigil. Hindi pa naman sunog ang atay ko, kaya tuloy sa pag-inom. Hindi pa naman maliit ang baga ko, kaya tuloy sa paninigarilyo. Hindi pa naman humihina ang resistensya ko, kaya puyat lang. Hindi pa naman ako nahihilo, kaya kain lang ng kain. Hindi pa naman tumataas ang sugar ko, kaya soft drinks lang ng soft drinks. Sabi nga nila, masarap ang Pastor, masarap kasi ang bawal eh. Ang tanong ko naman ngayon, kapatid ko sa Panginoon, masasabi mo pa kaya yan kapag nakahiga ka na sa ospital? Masarap ang bawal. Kapag naka-dextrose ka na, kapag ini-injectionan ka na, masasabi mo pa kaya yan, masarap ang bawal? Amen? Baka may nag-iisip sa inyo ngayon, ano ba naman to si Pastor? Ang KJ? Hadlang sa kaligayahan namin. Gusto namin kumain eh, gusto namin uminom eh. Mga kapatid ko sa ating Panginoon, kaya ko ito ipinapangaral ngayong umaga, ay dahil nagmamalasakit lang. Amen. Ang pangangaral na ito ay para po sa ating lahat. Walang exempted. Ang pangangaral po na ito, kaya ito ipinapangaral, ay pag-iingat sa ating lahat. Iniingatan ka. Amen? Ayaw ko lang na dumating sa punto ng ating buhay na mangyari sa atin ang katulad ng nangyari sa kabataan kanina. Dahil sa kanyang kapabayaan at pag-abuso sa katawan. Na maluluha na lang tayo at magsisisi at sasabihin, sana nakinig ako. Kailan mo sasabihin yung pag doon ka na sa ospital, nakahiga ka na. Nangaral si Pastor na sana nakinig ako. Wala sana ako dito ngayon. Amen? Ngayon, kung hindi mo mahal ang katawan mo, kung hindi mo mahal ang buhay mo, pwede mo namang baliwalain ang pangangaral na ito. It's up to you. Amen po ba? Amen. Pero ito, listen. Amen? Mga kapatid ko sa ating Panginoon, pakinggan ninyo ito at tandaan ninyo ito. Amen? Kapag pinabayaan mo ang katawan mo,
kapag binaliwala mo ang katawan mo, kapag inabuso mo ang katawan mo, mananagot ka sa Diyos. Tinake note nyo? Kapag sinira mo ang katawan mo, inabuso mo ang katawan mo, mananagot ka sa Diyos. Pastor, bakit mananagot sa Diyos? Una, dahil nga ang ating katawan, templo ng banal na Espiritu. Kapag sinisira mo ang katawan mo, sinisira mo ang templo o ang tahanan ng banal na Espiritu. At nakakalugod pa yun sa Diyos. Amen? Sinisira mo ang tinatahanan ng Espiritu, ng banal na Espiritu, ang iyong katawan. Natutuwa kaya ang Diyos? Nalulugod ba ang Diyos? Amen? Ikalawa, bakit mananagot tayo sa Diyos? Amen? Dahil pati ang ating katawan ay pinagkatiwala lang din sa atin ng Diyos. Alam niyo ba yun? Sabi ko sa inyo, lahat lang ng mga natatanggap natin, amen, ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. At isa doon, kasama pati ang ating katawan. Amen po ba? Yan, yung iyong katawan, ipinagkatiwala lang sa'yo ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang alaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Amen. Ang ganda ng translation, sabi sa ibang salin ng Tagalog, basahin natin. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Napakalinaw po ba? Yung katawan mo hindi sa iyo, sa Diyos. Amen po ba? Nabasa niyo ba yun? Amen? Anong ibig sabihin ng pastor? Nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, ang ating katawan, naging tahanan ng banal na Espiritu, pati ang ating katawan, ibinigay na natin sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Hindi na tayo nagmamay-ari ng ating katawan. Amen po ba? At dahil hindi na ikaw, hindi na tayo nagmamay-ari ng ating katawan, hindi mo pwedeng gawin kung anong gusto mo lang gawin sa iyong katawan. Kasi hindi mo na yan pagmamayari. Amen po ba? Amen. Pwede mo bang galawin ang pagmamayari ng iba? Diyan pa po ba kayo? Amen. Kaya yun ang dahilan, kapag sinira mo ang iyong katawan, pinabayaan mo yung katawan, inabuso mo yung katawan, mananagot ka sa Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo ay binili sa napakalaking halaga. Amen? Hallelujah. Sasabihin ng Diyos sa atin, mga kapatid sa ating Panginoon, mahaba pa sana ang buhay mo, pero pinaikli mo. Tama ba? Sabi ng Diyos, mahaba pa sana ang buhay mo, pero pinaikli mo. Paano? Lifestyle. Sigarilyo, alak, droga, pagpupuyat, mga kinakain, mga iniinom. Pagharap mo sa Diyos, hanggang 80, hanggang 90 ka pa sana. Oo, totoo yung kapag oras mo na, pero mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, kahit hindi mo pa oras, amen, pero kapag pinabayaan mo katawan mo, mamamatay ka. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Tuwing kami ay merong pastor's meeting, buwan-buwan, ang laging introduction ni Pastor Boyet, lagi itong introduction ni Pastor Boyet, mga pastor, oo, tayo ay mga lingkod ng Diyos, pero tayo ay nasa katawang lupa pa rin. Nung ibig sabihin na tayo ng mga nasa katawang lupa pa rin, nasisira, nabubulok,
kahit gaano kalaki ang iyong pananampalataya, pwede ka pa rin magkasakit. Pwede ka pa rin mamatay. Kaya laging paalala ni Pastor Boyet, Pastor, ingatan ninyo at pahalagahan ninyo ang iyong kalusugan. At ako po'y naniniwala na hindi lang yung para sa aming mga pastor, kundi yun ay para sa bawat tao. Para din yun sa inyo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ang sabi pa sa binasa natin, gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Amen? Piruin nyo kapatid sa ating Panginoon, ang ating katawan, gamitin daw natin para sa ikapagpupuri sa Diyos. Kaya ang tanong ngayong umaga, ang iyong bang ginagawa sa iyong katawan ay kapuri-puri sa Diyos? Amen. Amen po ba? 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Piruin nyo mga kapatid sa ating Panginoon, pati sa ating pagkain at pag-inom, pwede nating maluwalhati ang Diyos. Kung kayo man ay kumakain, umiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Kaya bakit natin iingatan ang ating katawan? Dahil sa ating pag-iingat sa ating katawan, ay naluluwalhati natin ang Diyos. Gusto mo maluwalhati ang Diyos? Umpisahan mo sa iyong katawan. Amen po ba? Alam niyo, ang galing ng Bible, mga kapatid sa ating Panginoon. Bakit? Lahat ng paksa na pwede natin pag-usapan at ipangaral, narito lahat sa Bible. Akala nung iba, Bible, spiritual lang, hindi kasama physical, katawan. Pinag-uusapan natin, di ba? Katawan. Mga basic, simpleng-simple. Nasa Bible. Amen. Amen? Ang ating, yung mga inaakala nating maliit na bagay lang ay mahalaga pala sa Diyos. Ang ating katawan, mahalaga sa Diyos. Kaya mananagot ka sa Diyos kapag hindi mo iningatan ang iyong katawan. Tayo, pakinggan mo ito, tayo ang may responsibilidad sa ating katawan. Amen po ba? Kahit anong prayer ang gawin mo, Pastor, ipag-pray mo naman ako. Gumaling ako sa UTI. Gumaling ako sa sakit ng tiyan. Oo, kapatid, ipapanalangin kita. Pero please, di ba? Ihinto mo na yung sobrang pagsusoft drinks. Pag-inom ng alak, paninigarilyo. Dahil kahit anong panalangin ang gawin natin, kapatid ko sa Panginoon, hindi yung tatalab kung patuloy ka sa iyong bad habits. Basta mag-pray mo naman ako. Ihinto mo muna yan, pagagalingin ka ng Panginoon. Pag-pray ng pray, inom ka naman ng inom. Nakuha niyo po ba? Anong silbi ng prayer? Sabi ng, paano kita pagagalingin? Amen po ba? Amen? At isa pa, ito, mahalaga din ito, kapatid ko sa ating Panginoon. Pakinggan mo ito. Ang maling paggamit, pagpapabaya, at pag-abuso sa ating katawan ay isang makasariling pag-uugali. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa ating Panginoon. Selfish ka kapag hindi ka nag-iingat ng iyong katawan. Selfish ka kapag hindi mo pinahahalagahan ang iyong kalusugan. Ha? Pastor, paano mo nasabi? Paano ko naging selfish? Kasi ganito, kapatid sa ating Panginoon, kapag nagkasakit ka, sinong aalalay at sino mag-aalaga sa iyo? Sino? Sino? Kaya kapag nagkasakit ka, hindi lang ikaw ang apektado, apektado rin ang mahal mo sa buhay. Sino mag-aalaga? Sino magbabantay? Sino magpapakain? Ako dapat yung nagtatrabaho, pasensya na. Selfish. Sige, inom ka pa. Garilyo ka pa. Para makita mo yung mga mahal sa buhay. Sila nagpapagal para sa iyo na dapat ikaw ang gumagawa. Selfish. Hindi pa ba kayo?
Sino magbabantay? Mga kainuman mo? Tingnan natin, kapag nagkasakit ka, babantayan kanila. Tingnan natin. Mga kabarkada mo? I-check ka from time to time? Pare, nakainom ka na ba ng gamot? Hindi nila gagawin yun. Amen po ba? Amen. Amen? Kaya mahalin mo ang pamilya mo. Amen. Amen? Kaya ako ito'y pinapangarap dahil mahal din kita. Mahal ko ang pamilya mo. Diba? Nangangambala din ako sa pamilya mo kapag napaano ka. Biruin mo ha, nagkasakit ka. Dahil nagkasakit ka, dadaling ka sa ospital. At dahil dadaling ka sa ospital, alam natin dito sa Pilipinas, napakamahal magkasakit. Sino gagastos? Ang barkada mo ulit. Kaibigan mo. Nakita nyo kanina, yung tatay, nag-uuling lang siya. Wala eh, ito lang ano namin, pero kailangan mag-dialysis. Ganun gusto mo? Sa'yo. Kaya kapag pinabayaan mo, inabuso mo sarili mo, selfish ka. Nakuha po ba? Nakuha po ba? Gagastos kayo. Apektado yung pamilya mo. Kasi maglalabas din sila ng pera. Kamag-anak ka nila eh. Ikaw ang nanay, ikaw ang tatay nila. Ikaw ang anak nila. Kaya bago mo gawin ang naiisip mong gawin sa iyong katawan, isipin mo rin ang kahihinatnan at ng iyong pamilya. Paano sila kapag nagkasakit ako? Amen. Amen po ba? Amen. Mahalaga sa Diyos ang ating katawan. Pahalagahan natin ang ating katawan. Amen. Pangatlo at panghuli. Mabilis na lang ito. Appreciating our body. Appreciating our body. I-appreciate mo ang iyong katawan. Amen po ba? Biruin mo, alam ng Diyos na kailangan natin ng katawan. Kaya nilikha tayo ng Diyos na may katawan. At dahil nilikha tayo ng Diyos na may katawan, i-appreciate mo naman ang iyong katawan. Amen? Hallelujah! Kapatid sa ating Panginoon, bakit ko ito'y pinapangaral? Pahalagahan ng katawan. Dahil ang ating katawan ay araw-araw natin ginagamit. Amen? Kapag ikaw ay nagkasakit, paano ka makakapasok sa trabaho? Paano ka makakapagtrabaho? Kapag ikaw ay nagkasakit, hindi pumasok sa trabaho, absent, di ba? Paano yung sasahurin? Paano yung kikitain? Biruin mo, damay-damay na lahat. Kapag ikaw ay nagkasakit, paano ka makakapasok sa school? Katulad kanina. Paano ka makakapag-aral? Pati pagtatapos mo sa pag-aaral, maapektuhan. Amen? Nakita niyo po ba yung kahalagahan ng ating katawan? Ayun na rin, sinabi ko na kanina, kapag nagkasakit ka, di ba, paano mo alagaan ng iyong pamilya? Lalo na kung ikaw ay magulang. Anak, di na kaya ni Papa at ni Mama. Mamalimos na lang kayo sa bayan. Amen? At panghuli, kapatid ko sa ating Panginoon, bakit ko ito'y pinapangaral? Kapag ikaw ay nagkasakit, paano ka makakadalo sa church? Paano ka makakapunta sa church? Amen? Pastor, ang sakit ng likod ko. Hindi na ako makatayo, Pastor. Pastor, parang nahihilo ako. Amen? Pero Pastor, huwag ka mag-alala. Wala man ako dyan sa church. Nandiyan naman ang kaluluwa ko. Nasaan? Saan? Kung makita. Amen? Salamat sa inyong kaluluwa. Amen po ba? Pero ang gusto ng Panginoon ay kaluluwa na may katawan. Amen po ba? Tingnan niyo ang sabi, Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, sinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan. Na isang handog na buhay, banal, nakasiyasya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ang nais ng Diyos ay katawan ng ating ihahandog sa Kanya. Nakuha niyo po?
Ibig sabihin, yung ating mismong presensya, kasama ang ating pisikal na katawan, pumupunta sa church para magpuri at sumamba sa Panginoon. Hindi ko kailangan dito ng mga kaluluwa lang. Gusto ko kaluluwa na may katawan. Kung kaluluwa lang, hindi na ako maglalatag ng mga upuan. Amen po ba? Pero paano mo ihahandog ang iyong sarili sa Diyos kung ang dami mong iniinda na sakit sa iyong katawan? Sis, kamusta po kayo? Pastor, sakit yung upa. Bro, kamusta? Pastor, nahihilo. Wala, numatin sa church. Kasi pinabayaan na sarili, nagkasakit. Natutuwa kaya ang Diyos sa ganon? Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, kapatid sa ating Panginoon, na mahalaga sa Diyos ang ating katawan. Kaya appreciate your body. Biruin nyo, pati mismo ang ating pamahalaan, naglulunsad sila ng mga programa para mapaunlad pa ang nutrisyon at sustansya na kailangan ng ating katawan. Nagpatupad ng Nutrition Month. Sa isang taon, merong buwan, diba, na tinatawag na Nutrition Month para malaman ng mga Pilipino kung anong dapat nilang kainin at inumin. Kasi alam ng pamahalaan, mahalaga ang ating katawan. At ngayong umaga, gusto ko rin sabihin na hindi lang ang pamahalaan ang nakakaalam at naniniwala doon, kundi pati ang salita ng Diyos, kundi pati ang church na ito, sinasabi, mahalaga, amen, ang ating katawan. Amen po ba? Kaya siningit ko ang pangangaral na ito. Huwag kang selfish. Amen? Yun nga eh, lahat ng gagawin mo sa katawan mo, ikaw ang aanin yan. Amen? Kaya panguli, our bodies matter, and what we do with our bodies matter. Mahalaga ang ating katawan, at kung anong ginagawa natin sa ating katawan ay mahalaga. Kaya ngayong umaga, palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo magsilong lahat. Hallelujah. Health is wealth. Gusto mong humaba ang buhay mo? Lifestyle. Pangalagaan mo yung katawan. Amen? Kamusta ang iyong lifestyle? Ano ang iyong mga kinakain? Ano ang iyong mga iniinom? Kamusta ang iyong pagtulog? Ang iyong pagpapahinga? Amen? Di ko sinasabing kailangan 8 oras. Amen? Pero wag namang bumaba. Amen? Sa 5 oras. Kamusta? Dahil kapag inabuso, pinabayaan mo yung katawan, mananagot ka sa Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, may gusto pa sana ako ipagawa sa iyo, kaya lang, inabuso mo katawan mo, wala na. Kaya ngayong umaga, health is wealth. Amen? Mag-altargol tayo, sabi natin ng ating Panginoon, ihingi natin sa tawad. Amen? Ihingi natin ang tawad sa Panginoon. Ang mga dapat natin ihingi ng tawad. Ano ni ating mga pag-abuso, amen, sa ating katawan, pagpapabaya, at higit sa lahat, kung ano man yan, amen, na bad habits, bisyo, na hindi naman kailangan ng katawan mo, isuko mo lahat sa Panginoon. Isipin natin ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Pag nagkasakit ako, pag hindi na ako makakilos, makagalaw, kapag na-ospital ako, paano ang aking pamilya? Pati sila gagastusan itong sakit ko. Amen? Kaya, binubuksan natin ang ating altar, lumapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa mga salita mo ngayong umaga. Tinuruan mo kami, Panginoon Diyos, sa kahalagahan ng aming katawan. Hallelujah. Dapat pala huwag namin pabayaan ito. Panginoon, paano kami makakapagtrabaho? Paano kami makakapag-aral? Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung aming inaabuso, pinapabayaan ang aming katawan, paano hahaba ang aming buhay, Panginoon? Hallelujah. Kung aming sinisira ang aming katawan, Panginoon, patawarin mo po kami. Glorify your name. Thank you, Jesus, for all you've done. Hallelujah. Salamat sa mga salita mo, Panginoon Diyos. Lahat, Panginoon, ng mga dapat naming malaman, lahat ng mga dapat naming matutunan, lahat ng mga dapat naming gawin, O Diyos, nakalagay sa iyong banal na salita, nakalagay sa Biblia, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa church na ito, na nangangaral, Panginoon Diyos, ng mga katotohanan ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Minulat mo, Panginoon Diyos, sa aming puso't isipan ngayong umaga.
Tayo magsitayong lahat. Hallelujah. Sabay-sabay natin awitin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay bumihabang nakataas ang ating kamay. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at sa uling pagkakataon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Muli, pasalamatan natin ating Panginoon. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord, for everything. Ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasamba. Luwalhatiin ang dakilang pangalan mo, Panginoon Jesus. Salamat, 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 O Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Alam nyo, kapatid sa ating Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Yung mga inaakala natin, yung mga iniisip natin na maliit na bagay lang, di ba? Katulad ng ating katawan, diba? Parang baliwala. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. May mga pangangaral na kagaya ng ganito. Ibig sabihin nito, amen, pinaalalahanan tayo ng Panginoon ngayong bagay. Tungkol sa kahalagahan ng ating pangangatawan. Ang ating katawan, araw-araw nating ginagamit. Paano kung masyado na yung napinsala, damage? Paano ka? Amen? Hallelujah. Kaya napakabuti ng Panginoon, di ba? Lahat natatalakay sa church. Amen? Kaya ngayong umaga, kapatid ko sa ating Panginoon, health is wealth. Hindi lang perang kayamanan, pati ang ating kalusugan, kayamanan. Amen? Sino pinagpala ngayong umaga? Kinausap ng Panginoon. Amen? Paglabas natin, ingatan ng ating katawan. Nagmamalasakit lang. Yan ay para sa iyo, para sa iyong pamilya. Amen. Ngayong umaga, tayo ay manalangin, magsiyuko tayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoong Diyos, aming Amang Banal, buhay na nasa langit, Panginoon, marami pong salamat. Sa umagang ito, Panginoon, muli, kinausap mo ang bawat isa personally, Panginoon. Tinuruan mo po kami. O Diyos, tinuwid mo, Panginoon Diyos, ang aming baluktot at maling pananaw, Panginoon. Lalo na sa usapin, Panginoon Diyos, ng aming katawan. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming pagpapabaya, sa aming pag-abuso, sa aming pagsira, Panginoon Diyos, na hindi namin nalalaman, Panginoon, na gano'n na pala ang aming ginagawa, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos, simula sa araw na ito, Panginoon Diyos, hallelujah, iingatan ko ang aking katawan. Hallelujah. Pahahalagahan ko ang aking kalusugan sapagkat kailangan ko ang aking katawan. Panginoon, aking namang idinadalangin sa iyo, aming idinadalangin sa iyo, Panginoon, na habang ginagawa namin ang aming bahagi, O Diyos, gawin mo rin ang iyong bahagi, Panginoon, palakasin mo ang aming pangangatawan.
Lord, kailangan namin ng magandang kalusugan na nagmumula sa iyo, na aming magawa pa, Panginoon Diyos, sa araw-araw ang mga dapat naming gawin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa church, O Diyos, na aming nadadaluhan na ipapangaral, Panginoon, hallelujah, ang mga ganitong pangangaral, ang yung mga banal na salita. Kami, O Diyos, hallelujah, patuloy mong minumulat sa mga katotohanan na dapat naming mapakinggan, maunawaan at malaman, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa aking mga kapatid na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon Diyos, sa lahat ng bahagi sa aming buhay, Panginoon Diyos. Kagaya ngayong umaga, pagpalain mo, Panginoon Diyos, hallelujah, ang aming pangangatawan. Maraming pong salamat, O Diyos. Ingatan mo pong muli kami sa isang buong linggo na dadaan, Panginoon Diyos. Ibalik mo kami sa susunod na gawain, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Karapat-dapat ka sa aming kaluwalhatian, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po muli sa bawat isa. Sumainyo po ang pag-iingat at pagpapala ng Diyos.